Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen, yan ay ang traffic situation ngayon dyan sa may Quezon Boulevard. Sa mga hindi familiar, yan yung may bandang parte ng Raon at Quiapo Church. Sa right side ng inyong mga screen, yan yung papuntang Loton, papuntang Intramuros. Mabagal talaga ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dahil yan may simbang Quiapo ngayong araw na ito. So marami talaga nagpupunta dyan simbahan na yan at maraming nagsasakay at nagbababa ng mga public utility vehicles. So talagang may konting pagbagal dyan, pero once na makalagpas kayo, papunta na kayo sa mismong tulay, maluwag na ang daloy ng trapiko. Sa left side naman, yan yung papuntang Dimasalang, papuntang Espanya, Laon-Laan. So nagkakaroon din, panggali kayo ng Loton, medyo babagal dyan pagdating doon sa paanan ng tulay kasi nga tapat pa rin yun ng simbahan. Pero once malagpasan nyo yung tapat ng simbahan, mabilis na ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Biyernes, March 7, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bangkay ng lalaking binaril sa ulo natagpuan sa gilid ng kalsada. Lalaking construction worker patay ng makuryente habang nagpipintura. Pangalan ng chichirya at brand ng cellphone kabilang sa mga nadiskubre pang kahina-hinalang pangalan ng mga tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ahas, nanigas sa ice cream. At spotted again, Andrea Brillantes at Sam Fernandez holding hands while walking. Natagpuan ng bangkay ng isang lalaki sa tabi ng kalsada sa Cebu City. Ang biktima may tama ng bala sa ulo. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagulantang ang mga residente ng Sitio Morga, Barangay Sudlon 1 sa Cebu City nang matagpuan ang katawan ng isang lalaki sa gilid ng kalsada kahapon ng umaga. Agad itong pinagbigay alam ng mga residente sa pulisya. Walang nakakakilala sa biktima kaya hinala nila, dinala lang ang biktima sa lugar. Sabi ng ilang residente, madaling araw nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril pero hindi nila ito pinansin. May tama ng bala sa ulo ang biktima. Di nagtagal, natukoy ang biktima na si alias Dong Jen na taga Talisay City. Nakilala siya dahil sa suot niyang damit. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang motibo ng krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Babala mga kaarangkada, sensitibo po ang susunod naming balita. Patay ang isang construction worker matapos makuryente habang nagpipintura ng gasolinahan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Zamboanga del Sur correspondent Jam Nueva. Sa video, kitang nakahadusay at nakasabit pa sa kable ng kuryente ang biktimang si Kenneth Zulueta. Umusok at nagliyab pa ang kable ng makuryente ang biktima. Ayon sa mga nakakita, nagpipintura sa gilid ang biktima nang biglang madulas at tumama sa live wire. Agad namang pinutol ang kuryente para makuha siya ng mga rescuer pero dead on arrival na siya sa ospital. Kinuha yung biktima na nakasabit dun sa wire kung saan siya nakuryente. Pagkuha naman sa biktima, may nakita kami na malaking sunog sa likod ng kanyang ulo, sa batok banda, sa right arm at saka sa dalawa niyang paa. Sa investigasyon, lumabas na nasagi umano ng biktima ang high-tension wire kaya ito nakuryente. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Tumama ang isang buhawi sa barangay Blumentritt, Murcia, Negros Occidental. Naputol ang mga kable ng kuryente kaya nagdulot ito ng malawakang blackout sa ilang bahagi ng Bacolod City at Murcia. Sa video ni Mark June Belsa, kitang-kita ang pagliyab ng mga kable habang binabaybay ng buhawi ang lugar. Sa video ni Andrew Briz, makikita naman ang nagliliparang yero kasabay ng pagsiklab ng linya ng kuryente.
Pansamantalang huminto ang ilang motorista sa takot na mahagip ng live wire. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Sinibak ni Immigration Commissioner Joel Viado ang lahat ng posibleng sangkot sa pagtakas ng isang wanted na Koreano mula sa kustodiya ng mga otoridad. Naglunsad din ng manhunt operation ang ahensya para mahuli ang Koreanong pugante. Narito ang report. Ito ang CCTV footage ng 28 anyos na South Korean fugitive na sina Ikyon na tumakas mula sa isang kilalang bar sa Quezon City at large pa rin ang Koreano at malayang nakakaikot sa Metro Manila. Doon po sa mga nakita natin sa CCTV na nakuha po ng ating mga operatiba, nakita po natin na lumabas po sila ng sabay-sabay pagkatapos po ng hearing at dumiretso po sa isang location inside Quezon City. Nakita po natin na from that location, doon po nakaalis at nakatakas itong Korean fugitive na to, contrary to their initial report and explanation na itong pugante raw na ito ay nakatakas right after the hearing sa loob po ng opisina ng prosecutor. Dahil dito, agad iniutos ni Immigration Commissioner Joel Viado na patawan ng preventive suspension ang lahat ng mga kawani ng ahensya na maaring sangkot sa insidente. Dagdag pa ni Viado, hindi niya palalampasin ang kapabayaan, katiwalian at sabuatan sa loob ng BI. Isang malawakang investigasyon at internal audit ang ginagawa na rin ngayon sa lahat ng personnel na humahawak ng high-risk deportation at detention cases. Samantala, patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad para mahuli sina Ikyon na wanted sa South Korea dahil sa kasong deceptive fraud. Ayon sa investigasyon, inalok umano nito ang kanyang mga biktima ng peking investment accounts bago inilabas ang pera para sa sariling pakinabang. Naaresto sina sa Pilipinas noong Mayo 2023 pero hindi agad na ipatupad ang deportation dahil sa isang kasong estafa na isinampa laban sa kanya ng isang Pilipina. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration ang kanilang pakikipagtulungan sa Senado at mga ahensya ng gobyerno para mapanagot ang lahat ng may kinalaman sa insidente. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang hapon po, Miss Dana. Jack Batallones po ito, kasama si Nina Corbus at welcome ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, Miss Nina, Sir Jack. Yes, Miss Dana, unang tanong siguro, paano nyo nakuha itong CCTV na to na inilabas nyo na mismo ng Bureau of Immigration partner, naglabas na ito kanina sa kanilang group chat po? Yes, with the initial information po na nakuha natin, yun po ang sinundan ng ating tracker teams para makita po kung totoo ba itong report nitong tatlong empleyado natin na nag-escort nitong foreign national na ito. Allegedly, kasi ang sinabi nila, doon daw sa prosecutor's office nakatakas yung Koreano habang gumagamit po ng palikuran. So, ang kanilang statements ay verify po ng ating tracker team by requesting for the CCTV footage dun sa paligid at saka dun sa mga posible po na dinaanan. At nung nakita po natin, sinundan yung ruta ng van, nakita po doon sa CCTV na contrary dun sa sinabi po nila na nakatakas sa loob ng prosecutor's office, sabay-sabay po silang umalis ng prosecutor's office, sumakay po ng kotse at nagawa pa po nilang mag-travel papunta mula dun sa prosecutor's office, papunta po sa isang bar in Quezon Avenue at doon na po humiwalay yung Korean national at sumakay po ng getaway van. Oo, parang talagang, kumbaga, shocking itong nangyari na to. Kaya Ano? nga, partner ninyo, di ba kung matatanda, binasa ko pa yung report kahapon, sabi ko pa nga siya, Nag-comment tayo, no? natakasan CR, na CR. ganon. Yun nga, Sabi na nga ba something is fishy. Oo. Oo, Yes. kaya ilan po yung agad na tinanggal sa pwesto no, ng mga personnel ng BI kanina? Yung mga escorts po nila mismo, they were relieved po
po yesterday at Okay. yung mga escorts po nila mismo ay 3 sila. So 2 contractual at 1 permanent employee. Yung 2 pong contractual agad po terminated for loss of trust and confidence. And then yung isa po na permanent employee, nirecommend na po natin sa Department of Justice na makasuhan na po ng administrative case. Apart po from that, nag-file na rin po ang BI ng case against the 3 kasong kriminal po dahil doon sa kanilang ginawa, and also nag-recommend po ng another case to be filed sa Ombudsman. Miss Dana, no, tatanong ko lang yung timeline, no, para malinaw lang ni partner niya. Miss Dana, so galing dun sa City Hall, dun sa sinasabi nagkaroon ng hearing, so yung sasakyan ng Bureau of Immigration, yung naghatid dun sa isang, actually men's bar yon dyan sa Quezon Avenue. Sasakyan ng Bureau of Immigration, yung naghatid po doon? Tsaka kasi may isang video pa ako na nakita, Miss Dana, na may sabay-sabay pumasok doon sa loob na bar. Yung, So pati yung mga empleyado ng BI kasama ba, pumasok sa bar. Yes, kasama ba yung empleyado ng BI na pumasok sa bar? Yes, yun po yung nakita natin sa CCTV. From the facility natin inside Camp Bagong Diwa, umalis po sila doon. Lahat sila, yung driver, yung 2 escort at yung subject, pumunta sa prosecutor's office. After the prosecutor's office, sama-sama pa rin silang sumakay ng van, contrary po doon sa kanilang sinumpaang salaysay na yun daw ang nangyari. Pagsakay po nila doon, sama-sama silang pumunta at pumasok doon sa men's bar. Pero ang lumabas na lang po at tumakbo papunta sa kabilang side, tumawid po ng kalsada at sumakay ng van is yung subject, yung Korean national. Wala na pong kasamang taga-immigration, mukhang naiwan pa, baka nag-happy-happy pa sa loob. At wala man lang humabol, tumingin, or nag-report nung time na yon. Okay. May mga pangalan na po ba kayo sa mga sangkot po dito? We do have po yung 3 po na mga escorts na yon na kapag file na rin po tayo ng cases, but hindi po natin nililimit yung filing ng cases natin dun sa 3. Inaalam pa po kung meron silang ibang kakuntsaba na maaring empleyado. Also yung kung sino ang nagmaman ng getaway vehicle, kasama po yan sa mga kakasuhan natin din. May plate number, itong getaway vehicle, nakuha nyo po, na-trace nyo po ba kung sinong may-ari? Meron na po tayong leads dyan, hindi lang po siguro ako makapagbigay pa ng detalye at this point, but even the location of the suspect, yung pugante po, ay meron na rin po tayong solid lead. Yes, understandable naman na hindi nyo pa mabibigay names. Pero ang tanong ko na lang po, may umami na po ba? Nung pinakita nyo sa kanila yung video, sinasabi nyo nga, nagsinungaling sila. Nung pinakita nyo yung video, anong reaction po nila? You know what's ridiculous pa, sir, is that when pumunta sila sa opisina ni Commissioner, pinatawag po sila ni Commissioner Viado, umiyak pa yung mga escorts sa harapan po ni Commissioner at saying na sila ay natakasan. At yung kwento nga nila na sila po ay natakasan sa prosecutor's office. But kinahapunan, pagharap nila sa commissioner, kinahapunan, lumabas po yung CCTV at ibang-iba yung storya nila at doon sa storya po ng CCTV. So, mga best actor pala tong mga to, no? Yes. Umarte talaga sila. Very, very kakatapusan ng Oscars. Pagtapos mag-happy-happy, diba? sad boys. Yes. At sa tingin nyo ba, may mga kasabwat pa po ito? Malamang, dyan sa loob ng BI? Hindi po malabo yan at kasama po yan sa investigation natin. Makukuha po natin siguro kung mayroon pang ibang cohorts. Once we recapture the fugitive, yan po ang priority natin ngayon. Pero kasunod po niyan yung iba pa pong kaso. Kasi ito, honestly, dumadagdag pa sa marami ng problema ng Bureau of Immigration. We will not tolerate this and we will not we will make sure po na makasuhan at makulong po lahat ng mga may kinalaman dito. Okay, Miss Dana, actually marami pa kaming tanong pero syempre ayaw naman pangunahan yung ginagawa niyong investigation at asahan nyo na kami ay hihingi ng update next week. Maraming salamat po, Miss Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Salamat po and good evening. Sige po. Nagbitiw na sa pwesto si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagbibitiw kahapon.
Samantala, kinumpirma rin ng Presidential Communications Office na kasalukuyang nirerepaso ng Pangulo ang performance ng kanyang mga gabinete. Pinadisqualify ng Taguig Regional Trial Court sina dating Mayor Lino Cayetano at kanyang asawang si Phil Cayetano bilang botante sa isang presinto sa Barangay Ususan. Ayon sa desisyon ng korte, hindi na patunayan ng mag-asawa na pasok sila sa residency requirement at huli na ang kanilang petisyon para sa pagpapatala. Dahil dito, inatasan ng Commission on Elections na tanggalin ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan ng mga botante. Agad nang epektibo ang desisyon at hindi na maaring iapela. Nadiskubre ang iba pang kahina-hinalang pangalan na tumanggap din ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga ito ang dagdag pang pangalan ng chichirya at brand ng cellphone. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR Manila Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Pia Piatos Lim at Renan Piatos. Nakapangalan ng Chichirya at Xiaomi 8. Nakapangalan naman ng isang brand ng cellphone. Ilan lamang ito sa mga kahina-hinalang pangalan ng mga tumanggap ng confidential fund. Ayon kay House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, ang mga pangalang ito ay nakasaad sa annexes ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Ortega, wala ring record ng kapanganakan, kasal at pagkamatay sa Philippine Statistics Authority ang mga ito. Sa report ng PSA sa Kamara, natuklasan na sa 1,992 na pangalang tumanggap ng confidential funds, 670 lamang ang may katugma sa records habang 1,322 ang walang record. Kasama na riyan ang naunang lumutang na pangalang Mary Grace Piatos. Nangako si Ortega na ipagpapatuloy ang pagsusuri sa mga dokumentong kasama sa impeachment complaint para matuklasan pa ang iba pang miyembro ng binansagan niyang Budol Gang. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Mga kaarangkada, lumabas ang listahan ng umano'y tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Pero ang tanong, kapani-paniwala ba ang mga pangalang lumutang sa confidential funds? Ano sa tingin ninyo? Totoo o gawa-gawa lang? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Masa Sabi. Actually, hindi. Kaduda-duda yung mga pangalan na lumalabas sa confidential funds. And yung lagi naman nating sinasabi, kung wala namang itinatago, wala namang dapat katakutan, no? Basta ang masasabi ko lang dyan, ituloy yung impeachment para malaman natin. Parang hindi siya kapani-paniwala eh. Politics is a part of a dirty game. Nandyan ang lahat ng paninira. For me, hindi po kasi parang ang weird naman, Mary Grace Piatos. It's like two brands. Hindi siya kapinapaniwala for me. Hindi ka panipaniwala. Kasi minsan pangalan lang ng chichirya, pangalan lang ng cellphone, pangalan ng mga pagkain yun eh. May budol gang daw pagdating sa confidential funds. Yan mismo ang sinabi ni Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Makakausap natin siya ngayon sa telepono para alamin ang ibig niyang sabihin dito. Congressman Ortega, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Yes, ating mga listeners. Yes, bakit niyo po nasabing may budol gang dito sa confidential funds? Sino ba ang nambubudol dito? Matagal na po natin na statement yon nung mga unang press con pa po namin, yung kay Mary Grace Piatos pa po. Yes. So, klaro naman po, verified po na itong mga bago niyang katropa. Ewan ko kung kamag-anak o pinsan niya to si Pia Piatos, saka si Renan Piatos, saka meron pang Xiaomi 8. So, kumpleto na talaga yung barkada nila. Siguro, i-verify pa, saka antayin po natin yung 1,000 higit na mga pangalan pa. Naku, ano pa kaya ang pwedeng lumabas yan? Baka may hula kayo. Oo or nga eh. Pwede nyo i-share sa amin since nakita nyo na yung Dati po may Chippy McDonald na rin eh. So,
Ako may dapat medyo Pinoy ang dating. Ako may ako may entry ako. John Sinat. Ba talaga? Sakit, di ba? Ang corny, no? On a lighter note, Congressman. Pwede. Congressman, ganito, kasi kita nyo sa masasabi, wala nga naniniwala Walang din isa. sa mga names na to. At pag nagbasa kayo ng social media, pero parang maraming mga mapaglarong tanong, partner ninyo. Oo nga eh. Isa-isahin namin yung mga to, parang fast talk. Oo, fast talk. Titingnan namin na, Congressman, kung masasagot nyo po to. Baka meron na naman tayong quotable quote. Yes, pagkatapos ng mother faker. Ito po may listahan ba tayo ng top scammer o secret lang yan? Confidential deal. Kong. Well, right now, na-impeach na nga po ang ating Vice President. So, ang pagpataw po ng judgment dyan will be on the hands of the impeachment court. So, doon po natin ilalatag po yung mga ebidensya. Doon din po ilalatag yung depensa. So, doon na po natin mapapatunayan kumbaga kung sino nambudol at kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi nalatag na po natin yan nung Committee on Good Government andyan na po yung mga, lumabas na po yung mga witness, lumabas na po yung mga iba't ibang statements po. So, antayin na po natin. Malapit na po siguro. Okay. Kong, ito pa, isa sa nabasa namin, may chance ba natin na mabawi yung nabudol o mas mabilis pa itong mawawala kaysa sa 13-month pay? Yung mabawi po, medyo diskumpiyado na po ako doon. Pero sana po makamit yung hustisya. Para yung mga gumawa po nito, pagbayaran po nila yung mga nabulsa o mga hindi mapaliwanag o nawala pa po na confidential funds. Okay. Sa tanong naman, Kong, na sino ang tunay na confidential dito? Ang pondo o ang tumatanggap? Yung proseso po, yung proseso po na buo na yan. Ibig sabihin, hindi po nila sinunod yung tamang proseso ng pag-disburse ng confidential funds. So, nagte-take advantage po sila sa proseso. Saka yung mga nakita po namin na flaws, kaya nga nagrekomenda po ang komite ng mga improvement po sa not only actually specifically po sa IRR nila. Sa kung paano nila pinapatupad yung mga guidelines nila. Pero to, Kong, serious na question siguro tingin nyo ilang names pa ang makakalkal natin as you go along sa investigation po natin? At saan na mapupunta yung na to? Sigurado madami po niyan. Kasi kung ganyan po kalus yung mga pangalan na pinaglalalagay nila dyan na parang hindi ko alam kung sinong gumagawa dyan. Masyado napaka-glaring masyado. So, kung yung 1,000 higit na walang records, malamang 1,000 pa po yung lumabas dyan. Okay, let's end on a lighter note, no? Kung ito ay isang kanta, anong title? Nasa iyo na ang lahat o walang natira? Nasa kanila nga yata lahat Parang ganun Pwede pong kantahin. Pwede ba remix? Diba? Oo nga, nasa kanila na, paano ba yung tono nun? Nasa kanila na ang lahat. Partner niya, total ikaw nagtanong, paano daw yun? Nasa iyo na ang lahat. Nasa Hindi ko iyo alam. na ang lahat. Gumawa ka na. Talaga? At hindi na mauulit yun. Di bali, may karaoke ka ata. Seryoso. Pero yun na lang, mensahe na lang natin, sir, sa mga viewers na, alam mo, talagang nalilito na sila sa mga pangalan. Talagang hindi sila, talagang sobrang incredible yung mga pangalan na ano masasabi po natin? Final thoughts. Actually, parang natatawa na nga po yung mga viewers natin, saka listeners natin. Malamang dyan pa lang sa batayan ng mga yan, yung mga hindi mapaliwanag na pangalan, saka walang records. Alam na nila Alam na sabi nga nila, di ba? Kaya yun, sir, maraming salamat po at pinagbigyan nyo kami din. at very game kayo Thank you sagutin for yung being mga a sport, tanong yes. namin. Thank you for being a sport po, Deputy Majority Leader and La Union Opo. Representative Paulo Ortega. Happy weekend, sir. Happy weekend din. Maraming salamat po. Sige, sir. Sa aming pagbabalik, lakas CMD dineklarang dominant majority party ng COMELEC.
Dominant minority party naman ang Nationalista Party. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Idineklara ng Commission on Elections ang Lakas Christian Muslim Democrats or CMD bilang dominant majority party habang ang Nationalista Party naman ang dominant minority party para sa 2025 national and local elections. Narito ang report. Sa 9 na pahinang resolusyon na inilabas ng COMELEC, idineklara bilang dominant majority party ang Lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Dominant minority party naman ang Nationalista Party. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang dominant majority at minority parties ay bibigyan ng hard copies para sa election returns at magkakaroon din ng kanilang sariling servers na magagamit para sa quick counting ng mga boto at counter-checking ng poll results. Kinilala naman ni Speaker Romualdez ang disyong ito ng COMELEC. Aniya, mahalagang pagkilala ito sa kanilang partido, hindi lang bilang political organization, kundi bilang isang grupo na patuloy na nagsusulong sa pag-unlad ng bansa. Ayon sa COMELEC, ang pagpili sa dominant majority at minority parties ay base sa ilang history at bilang ng miyembro, incumbent at mga kandidatong tatakbo sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Garcia, makikipagpulong ang COMELEC sa mga leader ng majority at minority parties, pati na sa kanilang accredited citizens arms para pag-usapan ang mga alituntunin at pagbabahagi ng transmitted election results. Bukod sa Lakas CMD at NP, 9 na iba pa ang kinilala ring accredited political parties ng COMELEC. Ang mga naturang political groups ay iniranggo naman alinsunod sa kanilang kasaysayan bilang ng incumbent elective officials, gayon din sa kanilang organized chapters sa mga lungsod, munisipalidad at mga lalawigan sa bansa. Samantala, may 15 lokal na partido rin ang naghain ng kani-kanilang petisyon for accreditation bilang isa sa 2 major local parties sa kani-kanilang rehiyon, lalawigan at mga lungsod. Habang nakabinbin pa rin ang pagdinig sa impeachment case, marami pa ring mga tanong ang hindi nasasagot at wala pa ring linaw sa mga isyong tinalakay sa Committee on Good Government. Yan ang pahayag ni San Juan Representative Isabel Maria Pami Zamora, miyembro ng House Prosecution Panel. Makakausap natin siya ngayon via Zoom para ipaliwanag ang kanyang panig. Magandang hapon po, Congresswoman Zamora. Hi, good afternoon po, Ms. Nina. Okay, Congresswoman, ano-ano pa po ang mga isyong hindi pa nasasagot dito sa impeachment case? Actually, for us po, we have our whole team prepared for the prosecution. Kami po ay naghahanda. So kung ano po ang hindi pa nasasagot, sa totoo lang, hinihintay lang naman po namin na mag-umpisa ang trial at umusad po sa Senate. Ma'am, ano yung masasabi niyo kung sakali lang na magkaroon na pumabor yung Korte Suprema, kunyari mag-issue ng TRO ang Korte Suprema nga dito sa magiging trial, ano yung backup plan po ng prosecution team po? Of course, pag nag-issue po ng TRO ang Supreme Court, then we will see the decision po, and then we will follow, we will abide. Of course, we believe po that the Supreme Court will see through the complaints, the petitions filed in the Supreme Court. Meaning ko po, makikita naman po siguro ng Supreme Court na this is a political exercise at yung Kongreso naman po ay sumunod dun sa sparse limits that are set by the Constitution. So, sa ganong lagi po, umiiwas po, dumidistansya po ang Supreme Court, even in previous impeachment cases. Okay, so ano naman po ang inyong reaksyon sa posisyon ng Pangulo na huwag manghimasok sa impeachment? Okay, actually, we appreciate that. Sa totoo lang po, we believe that the President
said that or does that dahil po hiwalay naman po talaga ang executive sa legislative. Ayaw po natin pangunahan din ang ating mahal na Pangulo na siya ay nakikialam or what. We believe that he is keeping his distance to for all of us to abide by the division or the separation between the three branches of government. So tama naman po yun. Ma'am, tingin niyo yung delay na nangyayari ngayon, does it work in favor or against sa prosecution team? Kumbaga, in favor, dahil partner niya, baka mas lalo kayo nakakapaghanda? Or ano ho tingin niyo? Yung delay po na to is nakakabuti ba o nakakasama din sa prosecution panel po? Actually po, para sa prosecution, wala naman pong effect. Kami po ay naghahanda. Ngayon pa lang, kung mag-uumpisa ang trial, kami po ay naghahanda na. Kung matutuloy nga ang trial after the SONA, handa pa rin po kami. Just like any lawyer would prepare for his trial in a regular court of law. Pero personally, ma'am, anong tingin nyo? Mas pabor ho ba kayo na kung sakaling mangyari pa after an election para yung bagong set of congressmen and senate po ang magbubuo? Or tingin nyo mas maganda kung ngayon na rin po? Sa totoo lang po, hindi kami po sa prosecution, hindi po namin tinitignan yung those who are constituting the Senate. All ang trabaho po naman namin ay ilabas ang ebidensya, ilabas ang side po ng House of Representatives at kung anong ebidensya ang sumusuporta sa bawat artikulo ng impeachment. So whether there will be some changes in the numbers, hindi po naman namin tinitingnan po yun. What about yung opinion po ng lalong pag-delay pa dito po sa trial ay nagiging beneficial para po sa Vice President? Of course, we acknowledge that because nawawala din po ang interest ng tao. Yes. Yun po ang aming naisip na negative side to the delay. Siyempre yung mga tao, may iba siguro na iniisip na this is probably just like any other case for corruption against any public official na after a while makakalimutan naman din ng Pilipino dahil makakalimutin daw po tayong lahat and we are forgiving. So sana po we have lively discussions everywhere and we can talk about it para po makita naman po ng taong bayan na may basis naman po ang pagsampa ng articles of Actually, impeachment. tama ka dyan, Congressman Zamora and partner niya. Naku, Pinoy pang hilig sa chismis magkaroon lang, may maghiwalay lang na love team dyan. Makakalimutan na lahat ng magkakaroon ng bagong flavor of the month at iba na naman yung mapag-uusapan nila. Kaya nga, maganda siguro maaga pa lang. Oo, so siguro po ang susunod na hakbang ninyo dyan sa House Prosecution Panel para matiyak na uusad na po ito? Kami naman po, syempre, we are separate from any political arm. Kami pong prosecution, we are just doing our job. Hindi ko po mailahad kung ano pong ginagawa namin preparasyon, pero pinag-aaralan po namin ang ebidensya, ang mga artikulo, ang mga batas na nalabag. Yun po ang pinag-aaralan po namin. Of course, this is, gaya po ng sabi ko, this is a political exercise, but for us, it is also a trial, going to court, and we have to prepare for it, just like any other case. Actually, partner niya, may nakausap nga tayo na isang abogado last week. Sabi nga niya, medyo malakas-lakas nga daw po yung mga articles of impeachment po. Tama po, Congresswoman Zamora. Opo. Alam niyo ho, ilang beses ko na pong nasabi din na hindi naman po magsasampa ang House of Representatives ng kaso, ng articles of impeachment basta-basta without the evidence, without the pieces of evidence that will support the articles of impeachment.
syempre mananagot naman din po kami sa aming constituents kung if we file a haphazardly done articles of impeachment or complaint for impeachment. So kami po, we stand by our complaint for impeachment, the articles, and nakita po namin ang basehan para sa complaint na ito. Okay, nako, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming invitation para kayo ay makakapanayam ulit dito. Happy weekend po at maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Zamora po. Maraming salamat din po. Happy weekend. Sige po. Samantala, patuloy na palalakasin ng Kamara ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos masawi ang 2 piloto ng Philippine Air Force nang bumagsak ang kanilang sinasakyang FA-50 fighter jet sa Bukidnon. Ayon kay Romualdez, hindi lamang mga sundalo ang mga nasawi kundi mga anak, kapatid at ama na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Anya, ang kanilang sakripisyo ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagkakaisa ng bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Dagdag pa ng leader ng Kamara, hindi masasayang ang dugo at pawis ng mga sundalo dahil patuloy na titiyakin ng Kongreso ang sapat na suporta at modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Nagsimula na kahapon ang pagpapatupad ng heat stroke break policy sa ilang lungsod sa Metro Manila. Ito'y upang maprotektahan ang mga traffic enforcers mula sa matinding init. Sa Malabon, may 30-minute break na ibinibigay sa mga enforcers upang maiwasan ang heat-related illnesses. Sa Maynila naman, iniutos ni Mayor Hani Lacuna ang pagbibigay ng heat safety breaks para sa mga traffic enforcers at barangay watchmen. At sa Pasig, pinapayagan ang enforcers na magpahinga sa lilim kapag hindi mabigat ang daloy ng trapiko. Ngayong papalapit na ang tag-init, tiniyak ng PhilHealth na may coverage ang pagpapagamot sa heat-related illnesses gaya ng heat stroke at heat exhaustion. Ayon kay PhilHealth Acting President Edwin Mercado, sakop ng kanilang benefit package ang higit 12,000 pesos para sa heat stroke. Higit 18,000 pesos naman para sa mas malalang kaso ng heat fatigue. Pinapayuhan ang publiko na manatiling hydrated, iwasan ang matagalang exposure sa araw at agad na magpakonsulta kung may sintomas. Para sa update ng lagay ng panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si Dan Villamil, weather specialist ng Pag-asa. Sir Dan, ano po ang weather outlook natin ngayong weekend? Siyempre, maraming ang papasyal. Kamusta po? Maging maaraw ba o ulanin tayo? Yes, so magandang gabi po sa inyo sa ating mga taga-subaybay. Over the weekend, magpapatuloy pa rin yung epekto ng shoreline na sa kasalukuyan ay umiiral ito sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at sa mga lalawigan ng Aurora at sa Quezon. Dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, makakaranas rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakilat sa bahagi ng Caraga at Southern Leyte. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon. May tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, may gale warning pa rin nakataas sa ilang seaboards ng Northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyan pandagat sa areas na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Guilat. Okay, maraming salamat po, Dan Villamil ng Pag-asa. Sa aming pagbabalik, global pop icon na BTS magka-comeback na? Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nabalian ng rib o tadyang ang TV host na si Kuya Kim Atienza matapos sumemplang habang nagmomotor dahil sa biglang pagtawid ng aso.
Sa kanyang post, ikinuwento ni Kuya Kim na pauwi na siya nang mangyari ang aksidente. Kwento ni Kuya Kim, lumipad siya sa ere matapos magpreno. Narinig na lang ng TV host ang pag-crack ng kanyang nabaling buto. Maswerte na lang at kasunod niya ang ambulansya ng Fire Emergency Paramedic Assistance Group, kaya mabilis siyang nabigyan ng first aid at nadala sa ospital. Nasa maayos ng kalagayan si Kuya Kim at nagpapagaling. Nagpapasalamat din siya sa mga tumulong sa kanya. Higit sa lahat, thankful si Kuya Kim sa aniyay ika-4 niyang buhay. Get well soon, Kuya Kim. Patuloy ang Quezon City Veterinary Department sa pagsasagawa ng libreng anti-rabies vaccination drive sa lungsod. Kasabay nito maaaring pabakunahan ang mga alagang hayop sa district caravans ng Quezon City Government kung saan may iba't ibang serbisyong hatid para sa mga residente. Paalala ng City Vet, 100% na maiiwasan ang rabies, kaya't siguraduhing nababakunahan taon-taon ang inyong mga aso at pusa. Para sa libreng anti-rabies vaccination at veterinary services, maaaring pumunta sa City Vet Clinic sa Quezon City Hall, mga district action offices o sumangguni sa kanilang barangay schedule. Simula sa Lunes, ipatutupad ng Department of Agriculture ang Maximum Suggested Retail Price or MSRP sa karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila bilang tugon sa mataas na presyo nito. Batay sa bagong price cap, sa liempo ipatutupad ang 380 pesos kada kilo, habang sa kasim at pigi naman ay 350 pesos kada kilo. Ayon sa DA, layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang patas na presyo sa gitna ng epekto ng African Swine Fever o ASF sa industriya ng baboy. Tiniyak naman ng mga pork industry stakeholders kabilang ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na makikiisa sila sa implementasyon ng bagong patakaran. Pinapayagan na ngayon ng National Food Authority ang mga local government units na kumuha ng bigas ng utang. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring makipag-ugnayan ang mga LGU sa Food Terminal Incorporated para sa credit purchase ng NFA rice. Layunin nitong matulungan ang mga LGU na may limitadong pondo habang sinisiguro ang sapat na supply ng bigas para sa publiko. Good news naman para sa ating mga kaarangkada. May napipintong bawas presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Aabot sa hanggang 1 peso at 70 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. May tapyas namang hanggang 1 peso at 20 centavos sa kada litro ng diesel. May halos 2 pisong bawas rin sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang bawas presyo ay bunsod ng pagtaas ng stocks ng krudo ng Amerika, planong pagpapataas ng output ng OPEC sa darating na Abril at ang malawakang trade conflict ng Amerika sa Canada, China at Mexico dahil ipinataw na taripa. Nagpasalamat si Pope Francis sa lahat ng nakiisa sa panalangin para sa kanyang paggaling. Ipinarating ng Santo Papa ang pasasalamat sa pamamagitan ng isang voice message. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ng publiko ang boses ng Santo Papa mula ng maospital nitong Pebrero dahil sa pneumonia. Sa pinakahuling ulat ng Vatican, stable na ang kalagayan ni Pope Francis kumpara nitong mga nakalipas na araw. Pinag-iisipan ngayon ni US President Donald Trump ang pag-revoke ng temporary legal status ng mahigit 240,000 Ukrainians na tumakas sa giyera laban sa Russia. Bahagi ito ng mas malawakang plano ng administrasyon ni Trump na ipatigil ang humanitarian parole programs na inilunsad noong panahon ni President Joe Biden. Kung matutuloy, maaari itong magresulta ng mabilisang deportasyon ng libo-libong migrants. Ayon sa White House, wala pang pinal na desisyon sa ngayon, ngunit inaasang magkakaroon ng hakbang sa darating na Abril. May sorpresang sangkap ang isang nabiling ice cream sa Thailand. Hindi prutas kundi ahas. Sa viral photo, kita ang frozen na ahas sa ice cream. Nakadilat pa ang mata nito.
Kwento ng uploader, black bean flavor ang kanyang binili. Nagulat na lang daw siya nang mapansing may itim at dilaw na kulay ito. Ayon sa Thai National Parks, isang uri ng golden tree snake ang naturang ahas. Meron din daw yang kamandag at kadalasang natatagpuan sa India, Thailand, Bangladesh at Vietnam. Buti na lang hindi naman nakain ng customer ang ice cream na may ahas. Ano gagawin mo nun? Ano kaya lasa? Snake flavored Snake ice cream. flavor, di ba? Pero kung ano. Grabe naman yan. Oo, pero sa eh. Thailand, di ba? Kung ano yung mga niluluto nila. Pag Di ba sa iba kinakain nga naman Yes, talaga yung kinakain. Pero yun, mahirap yun, May kamandag. Snake. Parang may nakita akong ganyan sa Palawan. Yellow and black. Hindi ko alam kung same breed, pero sabi nga nila, poisonous snake. At nasa puno, nung nag-ano kami ng mga anak ko, nagkakayak dun sa may mga, mangrove. O, meron din ganyan sa wild. Pero yun nga, kung poisonous, pero At pag bumagsak sa'yo, pwede kang kagatin. Pero yun nga, di ba sabi, may poison din yun. Pero tanda mo, patay na. sa Thailand din naman, di ba, may kinakain nga yung scorpion nga. Which is, Oo, yeah. Di ba? May Oo. din eh. So, mahirap kung ano-ano Delicacy. na lang. Pero, eto, Pero paano kaya nagkamali. napunta yun doon? No? Paano kaya siya Yun nga napunta in the first Hindi place? nakita. Okay. Bago ang much-anticipated comeback ng BTS, dalawang project muna ang ilalabas ng global pop icons. Sa Instagram story ng Big Hit, ang agency ng BTS, unang ilalabas ang 7 Moments sa March 16. Ang vinyl release niyan ay sa April 2. Next to be released naman ang Run BTS Poly Highlight Package sa April 7. Wala pang inilabas na karagdagang detalye sa parehong project. Currently, 5 sa miyembro ng BTS ang nagsiserve pa sa kanilang military duties. Nakatakdang ma-discharge sina Suga, RM, V, Jimin, Jungkook this June. Sana tama yung pagkakasabi ko doon. Nauna namang na-discharge sina Jin at J-Hope. Pumanaw na sa edad na 78 ang ama ng aktres na si Angel Locsin na si Ginoong Angel Colmenares. Mula sa amin dito po sa Arangkada Balita, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Angel Locsin. Sa kanyang Facebook account, ipinost ng aktres ang mga larawan nila ng kanyang namayapang ama. Bagamat wala pang formal na pahayag ang aktres kaugnay sa sanhi ng pagpanaw ng kanyang ama, bumuhos naman ang mga mensahe ng pag-alala kay Ginoong Colmenares ng ilang kaanak. Sa isa pang post, ibinahagi ni Angel ang isa sa mga kwentuhan nila ng kanyang ama na nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya sa kabila ng kanyang pagiging bulag. Sa aming pagbabalik, ang regalo ng isang groom sa kanyang bride, 1 million pesos in cash. Sana all. Yes, at mapapasana all ka na lang. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay mga karangkada, balikan natin ang traffic situation dyan sa may Quezon Boulevard sa gilid ng Quiapo Church. Ayan, sa right side ng inyong mga screen, talagang mabagal ngayon ang daloy ng trapiko dyan sa after ng Raon at papunta kayo sa may Quiapo Church. Paakyat dyan sa may tulay papuntang Loton, mabagal talaga ang daloy ng mga trapiko dyan. Kasi First Friday ngayon at Simbang Quiapo. So talagang marami ang nagsisimba ngayong araw na ito. Sa left side ng iyong screen, yung mga papuntang Laong-Laan, Dimasalang, Espanya, bahagyang may ipit lang kayo ng traffic sa pagbaba nyo ng tulay kung kayo ay galing Loton. Pero once makalagpas kayo ng Quiapo Church, dire-diretso na ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Umiskor ng 40 puntos si Stephen Curry sa panalo ng Golden State Warriors kontra Brooklyn Nets, 121-119 kanina. Lumamang ng 22 points ang Nets sa first quarter kaya naghabol ang Warriors simula second quarter at naibaba ang kalamangan ng Nets sa 5 sa halftime. Nag-ambag ng 25 points si Jimmy Butler at 16 points naman si Gary Payton Jr. Pinangunahan naman ni Cameron Johnson na may 26 points ang Brooklyn Nets. Narito ang iba pang resulta ng mga laro kanina. Scott
Spotted again si Bini Aya Arceta sa Big Dome watching the semifinals game ng Rain or Shine at TNT. Tila nagulat pa nga si Bini Aya nang maibuton siya ng kamera. Pero all smiles pa rin si Bini Aya na mukha namang nag-enjoy sa panonood ng intense game. Bago ito naispatan rin si Aya na nanonood noon sa game ni Rain or Shine forward Kilan Tiongson. Naging usap-usapan niya ng netizens but Kilan is quick to explain na friends lang daw sila ni Bini Aya. Are they a thing na nga ba? Yan ang mainit na tanong ng netizens tungkol kina iba naman, Andrea Brillantes at basketball player na si Sam Fernandez. Matapos ngang kumalat sa social media ang larawan ng dalawa na magka-holding hands habang naglalakad. Ang viral na mga larawan ipinost ng isang netizen sa TikTok. Kuha raw yan sa isang frisbee event sa Laguna. Nagsimulang pag-usapan ng dalawa matapos mag-viral din ang kanilang mga larawan nitong Valentine's Day. At almost weekend na. Almost. Yes. Not quite. Konti na lang, kaya bilisan mo yan para weekend na natin. Di bali, matatraffic ka lang mamaya konti. Yes. Paalala lang po ha sa mga gagala, magdala po kayo ng panangga sa mainit na panahon. And always stay hydrated. O nga partner, bilis nga. Sabi ko nga is tapos na yan, no? Ngayon, March na. Isipin mo, first isang quarter na, natapos sa 2025. Parang kailan lang, ramdam pa natin yung malamig ng panahon. And speaking of bilis ng panahon, ilang buwan na lang at June na. Ibig sabihin, wedding season na. Naalala ko tuloy ang isang video tungkol sa isang groom na nagregalo ng 1 million pesos in cash sa kanyang bride. Eto, panoorin natin sa report ni FM Radio Manila DJ Mama Mia. Sabi nga nila, walang anumang halaga ang pwedeng itumbas sa true love. Pero pagpapasok na sa buhay mag-asawa, aba, dapat lang nahanda. Kaya sa isang kasalang ito, 1 milyong pisong cash ang iniregalo ng groom sa kanyang bride. Ang nagulat na bride, itsura ng tila biglang nanalo sa loto. Matapos ilatag ang 1 million pesos na cash, isinabit pa yan ni Mister na parang kapa ng kanyang misis. Bilang tanda ng kanyang kahandaan sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Oo, no? Wow. Wedding train, yung pag sa wedding gown. Pasanol. Yung train ko, kunyari, 1 million pesos. Yes, kaya mo ba yung extra ni Mama Mia? Ako si Mama Ninia Corpus. Congratulations pala dun sa newlyweds. Yes, congratulations. Okay. Happy weekend, partner. Happy weekend po sa inyong lahat. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Ninia Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.